mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po. Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Di ba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Di ba? Tama lang yun eh. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binilang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba? Solusyonan natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre. Walang tigil. No? So, yun nga ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong flood control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Di ba? Ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Diba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Diba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Di ba? Sila may alam eh. Kung anong, halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway, tsaka sa Batak. Di ba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinimulan yun. 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin this year matatapos. May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%? Definitely, tumaas na yun. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update end of the year. Thank you po. Thanks, Sam. Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hey, Sec Vince po. Sec on other matters lang, while nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon, kunin lang po namin yung reaction nyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan nyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po? Hindi ako nagbabanta kahit kanino.
At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? At yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapopondohan yung mga proyektong yun. Pero walang pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no? Kung merong ganong mga sinasabi. No? Thank you. Wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Thank you. Secretary Gatchalian. Abangan muna kami. Thank you, Padala akong Secretary. pagkain. Sir. Sige, sir. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Yesterday was another test kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga unified at united ang aming serbisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa Pag-asa. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawalan ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA bases na yun because nakita namin na talagang alas 10 na ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogueo, and Marikina also. So, yun po. Okay, dumako naman tayo sa Pag-asa kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir. Thank you po and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, Pag-asa is monitoring 3 weather systems. Meron tayong 2 low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yon. So talking of these 2 low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no. So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week.
So kung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2, it's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 AM hanggang 8 AM ng kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa Office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Ondoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Ondoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Ondoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Ondoy. So yun lang po. Thank you. Okay. Unang tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas? Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah. Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA? Well, may mga ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains, ano? Would you say that the MMDA passed the test? We're still here, so I think we have passed the test. But there's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay through the LGUs at sa mga resources ng ibang mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok na mga, especially mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended ba ang color code, ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA. Dahil real time po ang aming, pag ganyang nasa active ang operation center, ay real time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory,
in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nag-suspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.